Celabox. Si Clara Ramirez ay isang dalagang breadwinner. Simple, masipag, at may maliit na apartment na pinapaupahan para makatulong sa gastusin ng kanyang pamilya. Siya ay 22 years old. Kung ako lang, matagal ko na siyang pinalayas. Hindi naman tayo charity, ma. Si Adrian Velasco naman ay isang sikat at makapangyarihang billionaire na nagtatago sa ilalim ng simpleng pagkakakilanlan dahil gusto niyang makalayo sa mundo ng media at intriga. Siya ay 25 years old. Magandang umaga. Kayo po ba ang nagpapaupa? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Nakaupo si Melly sa lumang sofa, hawak ang ledger ng upa. Si Clara, nakatayo sa tabi ng bintana, halatang naiirita. Clara anak, 3 buwan na tayong hindi binabayaran ng umuupa. Paano na tayo makakabayad ng kuryente at tubig nito? Hay naku ma, lagi na lang ganyan si Kuya Ramil. Ang dami niyang palusot. Nung una wala raw sahod. Tapos, may sakit daw ang anak. Ngayon naman, ewan. Ramdam ang inis sa boses ni Clara. Naiintindihan ko na mahirap ang buhay, pero hindi naman pwedeng tayo ang laging nagsasakripisyo para sa kanila. Paano na tayo? Kung ako lang, matagal ko na siyang pinalayas. Hindi naman tayo charity, ma. Anak, wag naman masyadong matigas ang puso mo. Pero oo, may hangganan din ng pasensya dapat sa mga ganitong sitwasyon. Tuloy pa rin si Clara sa mga sinasabi niya. Inis na inis kasi siya, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang bibig. Kasi naman ma, ikaw lagi kang mabait. Ayaw mong magalit, kahit abusado na yung tao sa'yo. Ikaw naman, palaging mainit ang ulo mo. Siguro kailangan nating makausap ng maayos si Ramil. Bigyan natin ng huling pasabi para maayos natin tong problema. Fine, pero ma, ako ang kakausap sa kanya. Baka sakaling kapag ako ang nagbantang palalayasin ko siya, matauhan si Kuya Ramil kahit konti. Baka lalo kang magalit anak, pero sige, susubukan natin. Ikaw na ang kumausap sa kanya. Ilang minuto pa, may narinig silang katok sa pinto. Bumukas to at pumasok si Ramil. Halatang nahihiya at balisa. Nakayuko, dala ang isang plastic na may konting grocery. Ate Melly, Clara, pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. Alam kong 3 buwan na akong hindi nakakabayad ng renta. Ay, buti naman at alam mo pa Kuya Ramil, 3 buwan na, 3 buwan. Akala mo ba, biro lang sa amin ang mga bayarin dito? Anak, dahan-dahan lang sa mga sinasabi mo sa kanya. Pakinggan muna natin siya. Lumapit si Ramil sa kanila, halos lumuhod na. Alam kong mali ako, Clara. Wala talaga akong maibigay noon. Nawalan ako ng trabaho, tapos nagkasakit pa si Marites. Ngayon lang ako medyo nakabawi. Ito lang muna ang kaya ko. Pasensya na kayo. Inabot ni Ramil ang plastic ng grocery supply sa kanila habang mapait na nakangiti at umaasang tatanggapin nila to. Grocery? Kuya, hindi bigas at dilata ang hinihingi namin upang pinag-uusapan natin dito. Bakit hindi po ba kayo makaintindi? Huminga ng malalim si Melly. Pagkatapos ay marahang kinuha ang grocery mula kay Ramil. Salamat dito Ramil, kahit papano. Alam kong may effort ka, pero kailangan mo ring intindihin ang kalagayan namin. Hindi rin madali para sa amin ang maghintay sa upa. Bigyan niyo pa po ako ng 1 buwan. Makakahanap na ako ng regular na trabaho. Ayoko mawala ang tirahan ng pamilya ko. Saka wala rin kaming malilipatan eh. Maawa po kayo sa amin Ate Melly. Napapailing si Clara noon. May halong awa pero pinipigilan ng sarili. Lagi ka nalang ganyan kuya. Puro pangako. Puro dahilan. Anak, baka totoo naman ang sinasabi niya. Intindihin na lang natin siya. Paano kung hindi? E di tayo naman ang dehado. Ayoko naman ng ganun ma. Lumuhod si Ramil sa harap nila. Nagmamakaawa. May luha na rin sa kanyang mga mata. Clara, Ate Melly,
Huling pagkakataon ko na to. Kapag hindi pa rin ako nakabayad sa susunod na buwan, kusang loob na akong aalis dito. Pangako ko yan sa inyo. Tahimik ang buong sala. Si Clara ay nakatingin kay Ramil. Ramdamang bigat ng sitwasyon. Si Melly naman ay nag-aalangan pero halatang naaawa. Sige Ramil, 1 buwan. Pero sana panindigan mo na ang pangako mo. Ito na ang huling beses na pagbibigyan ka namin. Ay, huwag mo kaming paasahin kuya ha. Dahil sa susunod, hindi na kami magdadalawang isip na paalisin ka rito kahit nandito pa ang buong pamilya mo. Tumango si Ramil, halos maiyak sa pasasalamat. Si Melly ay nagpakawala ng malungkot ng ngiti, habang si Clara ay lihim na nag-aalala pa rin kung totoo ang sinasabi ni Ramil sa kanila. Pagkatapos ng 1 buwang palugit, habang kumakain sila, ay may narinig silang katok mula sa pinto. Pumasok si Ramil, dala ang ilang lumang kahon at bag, halatang pagod at mabigat ang loob. Ate Melly, Clara, pasensya na. Sabi ko noon, kaya ko magbayad, pero hindi ko talaga nagawa. Wala na akong maibabayad na kahit konti pa sa inyo. Kaya, alis na lang kami ng pamilya ko, tulad ng napag-usapan noon. Sa wakas, buti naman, natupad ang sinabi mong ikaw mismo ang aalis kung hindi ka makakabayad. Sumimangot ng konti si Melly, bago tumingin kay Ramil para kausapin to. Anak naman, huwag kang ganyan. Ramil, ang totoo niyan, nahihirapan din ako. Gusto kitang tulungan, pero hindi ko rin kayang gawin yun dahil may kailangan din kami rito. Naintindihan ko naman Ate Melly. Wala akong karapatan magreklamo sa inyo dahil ilang beses nyo na rin naman akong pinakinggan. Salamat na lang sa lahat ng mga pagtitiis nyo sa akin. Pasensya na kung umabot tayo sa ganito. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Clara ay nakatingin kay Ramil na nagbubuhat ng gamit. Kahit galit, bakas ang awa sa kanyang mga mata. Kuya, sana makahanap na kayo ng mas maayos na lugar. Hindi ako galit ha, pero ayoko na rin kayong makitang nahihirapan pa rito. Napahawak pa si Melly sa kanyang dibdib, nangingilid ang luha. Ingatan mo ang pamilya mo, Ramil. Kung kailangan mo ng tulong sa ibang bagay, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Kahit papano naman ay pamilya na rin ang turing namin sa inyo ng pamilya mo. Salamat Ate Melly. Clara, pasensya na ulit. Kinuha niya ang huling kahon at dahan-dahang lumabas ng pinto. Naiwan sina Melly at Clara. Parehong tahimik. Narinig ang yabag ni Ramil papalayo. Si Melly ay napahawak sa balikat ng anak. Anak, minsan, kahit mahirap, kailangan nating maging matatag sa buhay. Pero wag din tayong mawalan ng awa sa kapwa, ha? Oo ma, alam ko naman yun. Siguro tama ka. Ang bigat lang para sa akin kasi kahit ayaw ko, naawa pa rin ako sa kanya. Nagyakapan silang mag-ina. Sa labas, maririnig ang mahina at malungkot na yabag ni Ramil habang naglalakad palayo. May nakapaskil na karton na nagsasabing for rent sa gate nila Clara makalipas ang ilang araw. Si Clara ay nagwawalis sa bakuran habang si Melly ay nag-aayos ng sinampay. Tahimik ang kalsada maliban sa ingay ng mga tricycle na dumaraan. Mula sa malayo, may papalapit na lalaki. Si Adrian Velasco, nakaputing polo na medyo nakatupi ang manggas, itim na pantalon at simpleng sapatos. Malinis tignan, bitbit lang niya ang isang sling bag. Magandang umaga. Kayo po bang nagpapaupa? Napatingin si Clara, bahagyang napataas ang kilay. Tinignan niya ang lalaking tila ordinaryo lang, pero may presensyang hindi basta-basta. Oo, bakit? Interesado ka ba? Tumango si Adrian. Oo, kung pwede, makita ko sana ngayon yung loob para ma-check ko. Narinig ni Melly mula sa loob at agad lumabas. Nang makita si Adrian, bahagya siyang umiti. Halatang natuwa sa maayos nitong anyo. Ah, titingnan mo ka mo? Sige, pasok ka iho. Simple lang ang kwarto na yon pero malinis naman. Pumasok sila. Habang naglalakad papasok ng bahay, napansin ni Clara ang tahimik pero matikas sa tindig ni Adrian. Para bang kahit simpleng nakapolo lang, may misteryong nakabalot sa kanya. Maaliwalas ang maliit na kwarto. Si Adrian ay saglit na tumingin sa paligid, saka tumango. Ayos na to para sa akin. Mukhang tahimik din ang buong paligid. Sige, kukunin ko na po ito. Nagulat sina Clara at Melly dahil sa mabilis na desisyon ni Adrian. Ha? Ang bilis mo namang magdesisyon? Hindi mo man lang tinanong kung magkano yung upa. Sabihin niyo na lang ang presyo.
Magbabayad ako ngayon ng cash. 2 months advance. Hinugot niya mula sa sling bag ang makapal na sobre at inabot kay Melly. Halos mabitawan ito ni Melly sa gulat nang maramdaman ang bigat ng sobre. Nako, salamat iho. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to sa amin ng anak ko. Nakahalukip-kip si Clara, nakatingin kay Adrian na may halong pagtataka. Cash agad ang pinambayad mo? Advance pa? Parang ang galing mo namang magtiwala sa mga tao. Nakatingin ng diretso si Adrian kay Clara. May misteryosong ngiti sa labi. Minsan, mas mabuti ng unahan ng tiwala kaysa palampasin ng pagkakataon. Wala eh, mabilis talaga ako magdesisyon sa mga bagay-bagay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Melly ay abala sa pagsilip sa sobre. Tuwang-tuwa, habang si Clara ay nakatitig kay Adrian. Ramdam ang kakaiba sa dating nito. Ilang minuto pa ay nagsalita na si Melly sa kanila. Anak, hayaan mo na. Mabuti nga at mabilis siyang magbayad. Yun naman ang gusto natin, di ba? Tumingin si Melly kay Adrian. Sobrang apologetic ng itsura nito. Teka lang iho ha? Kakausapin ko lang yung anak ko sa bahay namin. Diyan ka muna. Tignan-tignan mo yung lugar. O sige po, maraming salamat po ulit. Nang pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay nila, ay agad na kinausap ni Melly ang kanyang anak. Ano ka ba naman anak? Hindi ko na maintindihan sa'yo eh. Magbayad ng maaga, magbayad ng late, may problema ka. Ano ba talagang gusto mo? Hindi kasi ma, medyo nahihiwagaan lang ako sa kanya eh. Ewan ko ba? E-check mo nga yung pinambayad sa'yo, baka fake money yan ha? Alam mo, kung ano man ang iniisip mo, itigil mo na. Fake money? Sa gwapo ng lalaking yun, mahihiya siya ng todo kung hindi totoo ang pera na binayad niya sa atin. At tuluyan na ngang hinayaan ni Clara ang kanyang iniisip. Tama naman ang kanyang ina. Kung sakali na hindi totoong pera ang binayad nito, hindi ito makakaharap ng maayos sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ay nagising pareho sina Melly at Adrian ng sabay. May hawak na kapihan si Melly at si Adrian naman ay nakatingin lang sa kawalan. Good morning, iho. Kamusta palang ilang araw mo sa pag-stay dito? Okay naman ba? Opo, okay naman. Maganda po rito sa inyo. Tahimik ang buong paligid. Ito po talagang hinahanap ko sa isang apartment eh. Mabuti naman kung ganon. Okay lang ba malaman kung anong pangalan mo at kung anong trabaho na meron ka? Kung hindi mo kasi natatanong, inaalam ko talaga ang buhay ng mga tenants namin dito. Parang pamilya na rin kasi minsan ang tingin namin sa kanila. Adrian po ang pangalan ko. Freelance virtual assistant po ako. Kaya madalas, gabi po ang trabaho ko. Aba, hindi pala pwede sa'yo ang maingay talaga. Siguro kaya mo nagustuhan to ay dahil doon. Opo, tama po kayo. Kaya maraming salamat po talaga at nakita ko tong apartment space nyo. Ngumiti lang si Melly noon, pagkatapos ay nagpaalam na babalik na sa loob ng bahay nila. Si Adrian naman ay naiwan doon, nakatingin pa rin sa kawalan. Sa araw-araw, napapansin talaga ni Clara na may kakaiba sa mga kilos ni Adrian, pero hindi niya matukoy kung ano mismo yon. Isang araw, sinubukan niyang kausapin si Adrian pero hindi siya nito masyadong pinansin. Kaya nagsumbong siya sa kanyang ina. O Adrian, saan ka pupunta? Sandaling lumingon si Adrian pero maikli lang ang sagot. May asikasuhin lang ako. Eh teka, baka kailangan mo ng tulong. Baka may bibilin ka. Pwede naman kitang samahan kung... Hindi na, kaya ko na. Salamat na lang. Dumiretso itong lumakad palabas nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Naiwan si Clara na nakataas ang kilay. Ramdam ang ines sa binata. Ang sungit naman nun. Ang sabi ni Mama, mabait daw. Di naman pala. Si Melly ay nag-aayos ng ulam sa mesa noong mga oras na yon. Pumasok si Clara, nakasimangot. Umupo ito at biglang nagsalita. Ma, alam mo, ang suplado talaga ng bago nating boarder. Yung si Adrian, kanina tinanong ko lang kung saan siya pupunta, tapos halos hindi ako pinansin. Eh baka naman may iniisip lang anak. Hindi lahat ng tao pala kaibigan kagaya mo. Hindi ma, grabe siya. Para mang ayaw niyang mangialam sa buhay niya. Ang hirap lapitan. Ang tahitahimik pa. Nakakainis. Anak, hindi mo pwedeng pilitin ng tao na maging malapit agad sa'yo. Malay mo may pinagdadaanan lang siya. Tsaka mukha namang mabait si Adrian kahit tahimik lang siya. Napabuntong hininga si Clara. Medyo napatigil sa kanyang pagsasalita.
Ewan ko ma, basta may kakaiba talaga sa kanya eh. Parang may tinatago. Sandaling natahimik si Melly, napangiti ng marahan. Samantalang si Clara ay nakatingin sa labas ng bintana, nag-iisip tungkol doon. Isang araw, may kumatok sa pintuan ng bahay ni na Clara. Si Mauro, isa sa mga late na nagbayad ng upa, pero hindi naman kasing lala ni Ramil. Sino naman kaya yun? Binuksan niya ang pinto at bumungad si Mauro. Isang payat, ngunit maayos manamit na tenant. Medyo nahihiya ang mukha nito, halatang may dinadala sa dibdib. Magandang araw, Clara. Pasensya ka na kung storbo ako ng ganito kaaga. Kuya Mauro, ano na naman ba to? Baka tungkol na naman sa upa yung sasabihin mo sa akin, ha? Oo. Alam kong huli na naman ako, pero hindi naman kasing lala nung kay Ramil, di ba? Lagi naman akong nakakahabol kahit papano. Napabuntong hininga si Clara. Kahit na hindi siya kasing gulo ni Ramil, alam niyang si Mauro ay isa pang problema pagdating sa bayaran. Kuya Mauro, naintindihan naman kita, pero hindi pwedeng palaging late ang bayad mo. Hindi rin madaling mangolekta, lalo na't ako rin nagbabayad ng ibang gastusin dito. Alam ko, Clara, kaya nga ako nandito para mangako na makakabayad ako ngayong linggo. Medyo gipit lang talaga ako nitong mga nakaraang araw Pero ayokong isipin mo na kagaya ako ni Ramil, kaya nagsasabi na ako sa'yo ngayon. Napatingin si Clara sa kanya at doon niya nakita ang sincerity sa mga mata ni Mauro. Hindi ito palusot lang, halatang may pinagdadaanan talaga siya, pero ayaw niya lang sabihin kay Clara kung ano yon. Sige, pagbibigyan kita, pero sana Kuya Mauro, tuparin mo na yung sinabi mo. Hindi ko kayang paulit-ulit na ganito. Salamat, Clara. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito sa akin. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at para bang may kakaibang init na dumaan. Hindi yun karaniwan, pero parehong dama nilang may ibang emosyon na nakatago sa ilalim ng usapang upa. Kailangan ko talagang maghanap ng paraan. Ayoko nang mapahiya ulit kina Clara at Aling Melly. Hindi nila alam na sa kabilang bahagi ng bakuran, sa lilim ng puno ng mangga, tahimik na nakamasid si Adrian. Nakita at narinig nito ang buong pag-uusap nila Clara at Mauro. Sa tingin ko, mabait naman siya. Kinagabihan, habang nakaupo si Mauro sa maliit na lamesa, iniisip pa rin kung paano makakabayad ng renta. May biglang kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan yon at bumungad ang isang maliit na sobre. Walang tao. Lumingalinga siya sa paligid pero wala siyang nadatnan. Kinuha niya ang sobre at nakita pa niya ang pangalan niya ron. Pera? Diyos ko, sapat na to para makabayad ng upa kay Clara. Teka, sino naman ang mag-iwan nito rito? Naupo siya at hindi makapaniwala. May kasamang maliit na papel na may nakasulat. Samantala, sa di kalayuan, nakatayo si Adrian sa anino ng poste. Pinagmamasdan si Mauro. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya tuluyang maglakad palayo. Walang nakakaalam ng ginawa niya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay kumatok agad si Mauro sa pintuan ni Clara. May hawak itong sobre, halatang kinakabahan pero sabay na may konting sigla sa muka. Bumukas ang pinto at lumabas si Clara, naka-duster at bagong gising pa. Hawak ang kanyang kape. Kuya Mauro, ang aga mo naman. Clara, ito na yung pambayad ko sa upa, tulad ng pangako ko kahapon. Napatingin si Clara, gulat na gulat. Agad niyang kinuha ang sobre at binuksan yon. Nabilang niya ang eksaktong halaga ng renta. Napataas ang kilay niya, halatang hindi makapaniwala sa binigay ni Mauro sa kanya. Sandali lang, kahapon halos wala kang masabi sa akin kung saan ka kukuha ng pambayad. Tapos ngayon, buo agad ang pambayad mo? Yan din ang iniisip ko, Clara. Kagabi lang, may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, wala namang tao, pero may iniwang sobre na may laman na pera. May pangalan ko pa. Pareho silang natigilan, nagkatinginan sila, parehong may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Ibig sabihin, may tumulong sa'yo? Sino naman kaya yun? Oo, pero hindi ko alam kung sino Wala namang sulat na malinaw kung kanino galing. Napahawak si Clara sa dibdib, parang may kung anong misteryo na gumugulo sa kanya. Sino ang gagawa ng ganon at bakit para kay Mauro? Kung sino man siya, mabuting tao siya.
Pero nakakapanibago yun ah. Isang hapon, abala si Clara sa paglilinis ng hallway ng apartment nang biglang bumungad si Mauro. May hawak na timba at basang t-shirt. Clara, nabaha yung banyo ko sa unit ko. Sira yung gripo ayaw tumigil ng tagas. Napakamot sa ulo si Clara, halatang na-stress sa sinabi ni Mauro. Naku, hindi lang sa unit mo Kuya Mauro. Kanina pa rin nagrereklamo sina Aling Pina at Mang Efren Mukhang sabay-sabay nagloko ang mga gripo. Paano ko kaya ito ipapagawa? Kulang pa sa budget ang kita sa upa. Habang nag-uusap sila, sa likod ng isang bahagyang nakabukas sa bintana, nakikinig si Adrian. Tahimik lamang siya, nakahalukip-kip at nag-iisip saglit. Kinagabihan, dumating ang dalawang tubero. Laking gulat ni Clara at Mauro nang marinig ang ingay sa labas ng apartment. Sinong tumawag ng tubero? Hindi ako. Wala rin akong pera para sa serbisyo nila. Alam ko mahal yan Lumapit si Clara sa mga tubero. Kita ang pagtataka sa mukha niya. Mga kuya, sino po ang nagpadala sa inyo? May tumawag po sa amin kagabi. Nabayaran na rin po kami ng buo. Sabi lang ay dito raw kami magtatrabaho. Unit complex niyo raw po. Parehong napatanga sina Clara at Mauro. Walang ibang tenants ang mukhang may kakayanan o interes na magbayad ng ganong kalaking pera. Ibig sabihin, may lihim na tumutulong ulit? Parang gano'n na nga. Pero sino? At bakit niya ginagawa to? Habang nagsasalita sila, sa kabilang dulo ng kalye, nakatayo si Adrian malapit sa kanyang sasakyan. Tahimik lang siyang nakamasid, nakapamulsa, habang pinagmamastan ang mga tubero na nagsisimula ng mag-ayos ng gripo. Kinabukasan, matapos mag-ayos ng mga tubero ng mga gripo, nag-iikot si Clara sa paligid ng apartment. Napapansin niya na parang may pattern. Tuwing may problema, biglang may dumarating na tulong na tila himala. Una si Mauro, ngayon naman, mga gripo. Hindi siya mapakali. Pagkatapos niya sa harap ng gate, nakita niyang dumating si Adrian, nakapolo at maayos ang bihis. Dala ang ilang grocery bag. Sandali siyang natigilan, pinagmamasdan ng binata. O Adrian, ang aga mo ata ngayon. Magandang umaga, Clara. May ilang gamit lang akong binili. Pinagmasdan siya ni Clara, parang gusto nang dumiretso sa tanong. Ilang segundong katahimikan bago siya nagsalita. Adrian, matanong lang kita, ikaw ba yung tumulong kay Mauro? At ikaw rin ang nagpadala ng mga tubero kagabi? Natigilan si Adrian, ngunit mabilis siyang ngumiti at tumango na parang inosente. Ako? Naku, hindi Wala akong ganong pera. Siguro, may mabuting loob lang talaga na nagmamalasakit sa inyo rito kaya ganon. Ayaw mo ba nun? Nagiging okay ang problema nyo? Hindi kumbinsido si Clara. Ramdam niya ang kakaibang paraan ng pagkakasabi nito. Hindi halatang nagsisinungaling, pero may bigat sa mga salita. Lalo siyang naging curious. Ganun ba? Bakit parang laging nandito ka kapag may mga nangyayari? Napapansin kaya kita? Sandali silang nagkatitigan. Si Clara ay puno ng tanong. Si Adrian nagtatago sa lihim ng ngiti. Wala mang malinaw na sagot. Dama ni Clara na may tinatago talaga ang lalaking to. Kung hindi siya, bakit parang siya? Si Adrian naman, nang nakatalikod na si Clara, ay napailing at ngumiti ng palihim. Gabi ng Sabado, nagsama-sama ang lahat ng tenants sa maliit na bakuran ng apartment para sa simpleng tenants night. May dalang pansit si Aling Pina, barbecue si Mauro, at soft drinks si Clara. Si Adrian naman, tahimik lang sa isang sulok, nagbubuhat ng mesa at nag-aayos ng mga upuan. Salamat sa pagtulong, Adrian. Parang hindi ka na nauubusan ng energy Wala yun. Mas masarap maghanda kapag lahat nagkakatuwaan. Habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, napansin ni Clara ang maliit na sling bag na iniwan ni Adrian sa gilid ng mesa. Nahulog ang zipper ng bahagya, kaya kita ang isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. Napakunot ang noo ni Clara, may ingat niyang nilingon at nakita ang isang mamahaling relo. Ang brand na alam niyang sobrang mahal, nakalagay lang sa maliit na pouch. May nakalabas din na corky
na may logo ng isang luxury brand car. Ha? Luxury watch? Corky? Pero wala naman siyang kotse dito ah. Saan galing yun? Tinignan niya si Adrian na abala sa pagbibigay ng plato sa mga bata. Tahimik lang to, parang walang alam. Lalong lumalim ang pagtataka sa mukha ni Clara. Adrian, wala ka bang kotse? Sandali siyang tinignan ni Adrian pero mabilis din siyang ngumiti. Wala akong ganun. Ganun ba? Pero bakit may Corky ka? At yung relo mo parang mas mahal pa sa buong renta ng building namin ni Mama sa isang taon. Napangiti lang si Adrian, tila walang balak magpaliwanag. Bahagyang umiling, saka binawi ang gamit mula sa sling bag at maingat na sinara to. Matagal na yung relo. Mga lumang gamit lang. Yung Corky naman, sa kaibigan ko yan. Binigay niya lang sa akin, spare key niya. Hindi kumbinsido si Clara. Tahimik lang siyang tumango, pero sa loob-loob niya, lalong dumami ang kanyang tanong. Sigurado ka ba dyan sa sagot mo? Tumawa si Adrian bago tuluyang sumagot. Oo naman, parang hindi ako sigurado sa sarili ko. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan ng gabing yun, hindi mapigilan ni Clara ang kakaibang kutob na ang tahimik at simpleng tenant na kasama nila ay may tinatagong katauhan. Noong gabi na yon, medyo nakilala ni Clara si Adrian dahil naiwan sila nang umalis na ang ibang tenants. Pati si Aling Melly ay nagpaalam na rin na matutulog na. Clara, dito ko na lang ilalagay itong mga upuan ha. Oo, pagsamahin mo na lang dyan. Bukas ko na lang din ipapaayos kay Kuya Mauro. Sige, magpapahinga ka na ba? Medyo nagulat si Clara dahil sa tanong ni Adrian na yon, pero sinagot pa rin niya. Oo, yata. Bakit? Wala naman. Gusto ko kasing magpahangin. Gusto mo bang sumama? Sige. Medyo maaga pa naman eh. Tara. Pagkatapos maglakad saglit, ay kitang-kita na nila ang magandang mga bituin sa langit. Alam mo, ang ganda talaga dito pag gabi no, maaliwalas. Parang lahat ng problema sa mundo nawawala. Kaya nga lagi ako nandito eh. Nagulat si Clara sa kanyang narinig. Yun din kasi ang ginagawa niya kapag sobrang dami ng kanyang iniisip. Talaga? Alam mo bang lagi ko nang ginagawa yan kapag marami akong iniisip? Ngumiti si Adrian sa kanya. Gusto mo ba? Sabay na tayo kapag may problema ka. Sasamahan kita rito. Kahit wala akong problema sa araw na yun, sasamahan pa rin kita. Hindi alam ni Clara kung ano ang dumaloy sa kanya nung narinig niya yon mula kay Adrian. Parang nahihiya siya na kinikilig. Pero pilit niyang tinago dahil ayaw niyang malaman yon ng binata. Sige, pwede naman. May problema ba ron sa sinabi ko? Bakit parang bigla kang natahimik? Wala naman. Sige na, gabi na rin eh. Papasok na ako sa loob ha. Good night. Good night, Clara. Thank you rin. Dahil sinamahan mo ako saglit ngayong gabi. Tumigil lang si Clara noon at hindi na nilingon pa si Adrian dahil nahihiwagahan pa rin siya rito. Hapon ng Lunes, nakita ni Clara na bahagyang nakabukas ang pinto ng unit ni Adrian. Walang tao sa loob, marahil ay nasa labas. Nag-aalangan siya sa una. Pero dahil may narinig siyang tila mahinang ugong ng electric fan, nagpasya siyang sumilip para siguraduhin na ligtas ang unit nito. Adrian? Nandito ka ba? Baka nakalimutan mo lang isara ang pinto mo. Dahan-dahan siyang pumasok at napalingon sa maliit na lamesa sa sulok. Doon tumigil ang kanyang paghinga. May nakabukas na bag at sa loob nito, maayos na nakasalansan ang makapal na bugkos ng pera. Hindi lang simpleng ipon to, mukhang daan-daang libo yon. Napahawak siya sa kanyang bibig, nanlalamig din ang kanyang mga palad. Anong ibig sabihin nito? Biglang bumukas ang pinto. Napatigil si Clara, parang na-estatwa. Nasa pintuan si Adrian, may dalang paper bag mula sa grocery. Napako ang tingin nito sa nakabukas na bag. Tapos kay Clara, walang salita ang lumabas sa bibig ng dalawa sa loob ng ilang segundo. Clara,
Hindi makatingin ng diretso si Clara, ramdam ang kaba at gulat. Agad niyang sinara ang bag at umatras ng bahagya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nakabukas ang pinto at... Hindi na natapos ni Clara ang sasabihin dahil sumagot agad si Adrian sa kanya. Ayos lang. Kayo naman ang landlord dito eh. Buti kung magnanakaw kayo, doon talaga may problema. Ilang sandali pa ay hindi na talaga napigilan ni Clara ang magtanong. Nasa isip pa rin kasi niya ang sobrang daming pera na nakita niya. Adrian, ikaw bang tumulong sa amin, kay Mauro, at yung tungkol sa mga gripo? Tumikhim si Adrian, binaba ang paper bag sa mesa at lumapit ng dahan-dahan. Walang bakas na galit sa mukha niya, pero may bigat ang bawat salita. Alam niyang wala na siyang kawala. Oo, Clara. Ako yun. Napatitig si Clara. Halatang hindi makapaniwala. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Pero bakit? Bakit mo ginagawa yun? Hindi mo naman kami kaano-ano, hindi ba? Ngumiti lang si Adrian, isang tipid ng ngiti na may halong saya sa kanyang puso. Hindi ko kailangan ng dahilan para tumulong. Nakita ko lang na kailangan nyo. At kaya kong ibigay ang tulong na yun, kaya binigay ko. Pero Adrian, saan nang galing ang lahat ng to? Ang dami mong pera, tapos may mga gamit ka na alam kong hindi basta-basta. Sino ka ba talaga? Sandaling natahimik si Adrian. Tumingin siya kay Clara. Seryoso ang mga mata, ngunit may halong lambing ang tinig. Hindi mo na kailangang malaman yun. Basta ang importante, alam mo handa akong tumulong kahit anumang oras sa inyo. Dahil doon ay hindi na nagsalita pa si Clara. Ayaw niya namang kasing pilitin ang isang tao na ayaw magpakilala. Isa pa, tama naman si Adrian sa sinabi niya. Kinabukasan, maagang nagkakape si Clara kasama si Melly sa maliit nilang kusina. Tahimik si Clara habang pinagmamasdan ang umuusok na tasa ng kape, halatang may malalim na iniisip. Clara anak, ano bang problema mo? Simula kagabi parang lutang ka. Hindi lang kita tinatanong dahil baka may problema ka. Huminga ng malalim si Clara, saka dahan-dahang tumingin kay Melly. Ma, may sasabihin ako sa inyo, pero sana wag po kayong masyak ha? Ano na naman yan, Clara? May nangyari ba na kailangan ko talagang malaman? Kahapon kasi, nakapasok ako sa unit ni Adrian. Hindi ko sinasadya, ma. Nakabukas kasi yung pinto eh. Tapos nakita ko yung bag niya. Medyo kabado na si Melly noon. At? Ang dami niyang pera, ma. Sobra, parang daan-daang libo. Akala ko nga nananaginip lang ako eh. Siguro, sobrang yaman talaga ng lalaking yun. Napataas ang kilay si Melly, halatang nagulat, sabay lapit sa anak at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. Anak, sigurado ka ba? Baka naman may masama siyang ginagawa. Alam mo naman, mahirap magtiwala ngayon. Naku, akala ko pa naman ay mabait siyang tao. Hindi ma. Tinanong ko siya kahapon. Siya pala yung tumulong kay Kuya Mauro na makabayad ng renta. Siya rin ang nagbayad ng mga tubero nung nasira ang mga gripo. Palihim niya lahat ginagawa para yun sa atin. Sandaling natahimik si Melly. Napatingin ito sa anak, halatang nag-iisip ng malalim. Kung ganon, mabait na tao pala talaga siya. Tahimik lang kung minsan, pero may mabuting puso. Sana lahat ng tao, ganun no? Hindi lang naramdaman ko hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa lahat ng yun. Pero ramdam kong wala siyang masamang intensyon sa pagtulong. Ako lang talaga tong hindi naniniwala sa kanya nung una eh. Alam mo Clara, minsan may mga taong dumarating sa buhay natin para ipakita na hindi lahat ng tulong ay may kapalit. Baka isa siya sa mga taong yun. Buti na lang din at sa atin siya napunta. Siguro nga ma, pero hindi ko pa rin siya maintindihan. May iba sa kanya eh. Alamin mo na lang yan kapag may tamang oras na. Malalaman at malalaman mo rin naman yan. Simula noon ay naging okay na si Clara pagdating kay Adrian. May mga tanong pa siya sa isip, pero unti-unti na itong nasasagot. Adrian, kape gusto mo? Ngumiti si Adrian at tumango. Lumapit siya kay Clara. Sure. Mukhang good mood ka.
Wala bang hindi bayad ng upa nila? Natawa si Clara dahil sa tanong ni Adrian sa kanya. Sa tingin mo ba, yun lang ang dahilan kung bakit bad trip ako kung minsan? Oo, siguro. Kitang-kita ko kasi madalas kung anong problema mo rito sa apartment. At lagi mo akong gustong tulungan. To be honest, oo. Pero hindi ko ginagawa dahil iniisip kong mahuhuli mo ko. Saka, gusto ko pa rin naman na pili lang ang tinutulungan kong tao. Tumango-tango si Clara, sang-ayon siya sa sinabi ni Adrian na kung minsan dapat ay pili lang ang tutulungan mo dahil baka maubuso ka naman ng mga tao kapag naging mabait ka masyado. Ayaw man ni Adrian na malaman ng tao sa apartment kung anong ginawa niya. Sinabi pa rin ito ni Clara kina Mauro at sa iba pa dahil gusto niyang makapagpasalamat ang lahat ng maayos kay Adrian. Talaga? Siya ang tumulong sa atin? Naku, kailangan talaga nating magpasalamat sa kanya. Hindi madali ang ginawa niya, no? Tama, pasalamatan natin siya. Ano kaya ang magandang gawin? Party sa buong apartment building? Pwede naman. Sigurado ako na matutuwa siya, kahit papano, kapag ginawa natin yun. Agad na nagpatulong si Clara sa kanyang ina para mamili sa palengke. Sinabi nito na para kay Adrian ang party na yon. Ma, samahan mo naman ako mamaya sa palengke. Bibili ako ng panghanda. Panghanda? Anong okasyon? Para kay Adrian sana. Gusto kong sorpresahin siya kasi nalaman ko na siya pala ang tumulong kay Kuya Mauro at nung kailangan natin na mag-aayos ng gripo. Siya rin yun. Nagulat si Mary sa kanyang narinig. Tuwang-tuwa. Talaga? Siya pala ang gumawa nun? Tama ka nga. Dapat lang na magpasalamat tayo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay siguradong hirap na tayo ngayon. Oo nga ma. O sige na, mag-aayos na ako. Mag-ayos ka na rin. Baka maubusan tayo ng ipapamili natin kung late tayong pupunta sa palengke. Magkasama silang pumunta sa palengke. Habang namimili ng karne at gulay, hindi mapigilan ng ina ni Clara na muling mang-asar. Clara, baka naman hindi lang kaibigan ang tingin mo dyan kay Adrian, ha? Ma, wag muna ngayon. Hindi natin dapat iniisip yan. Basta, gusto ko lang siya mapasaya ngayon. Pagdating ni Adrian sa bakuran ng apartment, halos mabitawan niya ang dalang supot ng tinapay nang bumungad ang mga ilaw, lobo at maingay na palakpakan ng mga tenant. May nakahandang mesa, may pansit, barbecue, cake at ilang lutong bahay na ulam. May nakasabit pang tarpaulin na gawa sa isa sa mga bata. Surprise! Napatigil si Adrian sa gate, nanlaki ang mga mata. Ano to? Para kanino to? Lumapit agad si Clara, nakangiti at halatang abala sa pag-aasikaso. May konting pawis pa sa noon niya sa kaka-prepare. Para sa iyo yan, Adrian. Para sa lahat ng tulong mo, kahit palihim mong ginagawa ang mga yon. Nagkatinginan ang mga tenant at unti-unting lumapit si Mauro kay Adrian, dala ang isang baso ng soft drinks. Salamat Adrian ah. Kung hindi mo sinagot ang renta ko nung isang buwan, baka napaalis na kami ng pamilya ko rito. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Napakamot ng ulo si Adrian, halatang hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Maliit na bagay lang yun. Huwag mo nang isipin Kuya Mauro, wala yun. Sumingit naman si Clara, may hawak na tray ng lumpia. At hindi lang yun, ikaw rin ang tumulong sa akin noong sa gripo, di ba? Kung hindi ka nag-abala, baka hanggang ngayon naglalakad ako papuntang poso para lang makapaghugas. Nagtawanan ang mga tao, may ilan pang bumati at nagpasalamat sa kanya. Ngunit habang lumalakas ang tawanan at palakpakan, si Adrian ay lalo lang naging hindi mapakali. Ramdam niya nakatingin ang lahat sa kanya. Napailing siya, halatang nahihiya. Grabe kayo, hindi niyo na sana pinag-abalahang gumawa ng ganito. Ginawa ko lang naman yun dahil gusto ko. Wala naman akong inaasahan na kapalit mula sa inyo eh. Tahimik saglit ang lahat bago muling nagsalita si Clara. Mas seryoso na ang tono at nakatingin ng diretso sa kanya. Oo nga Adrian, pero minsan kahit ayaw mong bigyan ng halaga ang kabutihan mo, dapat ka pa rin pasalamatan para alam mong may mga taong nakaka-appreciate sa'yo. Nagkatinginan silang dalawa, halos hindi makatingin si Adrian pero napansin ni Clara ang bahagyang pangiti nito. Parang sa wakas ay tinanggap din niya ang pasasalamat ng lahat. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Clara papunta sa mesa. Halika na, huwag ka nang mahiya. Birthday party mo na hindi birthday ngayon. At sa gitna ng tawanan at pagkain, ramdam ni Clara na unti-unti mas nakikilala niya kung sino talaga si Adrian.
ang isang taong marunong magtago ng kabutihan. Pagkatapos ng kasayahan, isa-isa na nagsiuwian ang mga tenant. Tahimik na ang bakuran, may ilang papel na lobo at kalat na candy sa gilid ng mesa. Abala si Clara sa pagliligpit ng mga plato at baso nang mapansin niyang nanatili pa si Adrian, nakaupo sa isang monoblock chair, hawak ang isang lata ng soft drinks. Uy, salamat ha. Hindi mo na kailangang tumulong magligpit. Sanay na ako rito. Sa probinsya namin, lagi akong tumutulong sa mga handaan. Hindi ko kayang umupo lang eh. Napangiti si Clara, nagpatuloy sa pagligpit. Pero makalipas ang ilang sandali, ay naupo na rin siya sa tapat niya. Medyo napagod din. Pareho silang natahimik. Pinapakinggan ang malamig na simoy ng hangin at ang mga kuliglig sa paligid. Kanina, parang hindi ka komportable. Ayaw mo ba talaga ng atensyon galing sa ibang tao? Hindi ako sanay eh. Sa totoo lang, gusto kong tumulong pero ayokong pinag-uusapan. Mas gusto ko yung tahimik lang. Walang nakakakita kung anong ginagawa ko para sa ibang tao. Sandaling nag-isip si Clara, saka nagsalita. Pero minsan, okay rin na may makaalam, hindi para magpasikat, kundi para iparamdam sa'yo na mahalaga rin yung ginagawa mo. Kagaya nito, masaya naman hindi ba? Tumingin si Adrian kay Clara, medyo seryoso ang mga mata niya. Ikaw, bakit ka nag-abala para sa akin? Pwede mo naman akong hayaan eh. Hindi mo naman trabaho to. Landlord ka namin eh. Kasi kaibigan na kita. At ayoko na maging limitado lang doon yung tingin ko sa'yo. Kung tutuusin, gusto pa kitang mas makilala. Kung okay lang sa'yo. Saglit silang nagkatitigan. Si Adrian, halatang hindi sanay sa ganoong prangkahan. Napakamot ng batok at nagbaling ng tingin sa gilid. Pero hindi rin maiwasang sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Salamat, Clara. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para maging karapat-dapat sa mga nangyayari sa akin dito. Pero salamat. At sa katahimikan ng gabing yon, ramdam nilang pareho na may nagsisimulang bago. Hindi lang bilang landlord at tenant, kundi bilang dalawang taong unti-unting nagiging mahalaga sa isa't isa. Sa araw-araw, yun ang naging routine nila. Mag-uusap sa umaga tuwing magkakasalubong at sabay ng magkakape. Dahil medyo close naman na tayo, pwede ko na bang itanong kung anong trabaho mo talaga at kung bakit marami kang pera? Nagulat si Adrian sa narinig. Ang buong akala niya, hindi na magtatanong si Clara tungkol sa parteng iyon ng buhay niya. May kumpanya kami. Minsan, tumutulong din talaga kami sa mga may kailangan. At yun, nadala ko ang paniniwala na yun dito. Nanlaki ang mga mata ni Clara dahil sa narinig. Kumpanya? Ibig sabihin, mayaman talaga si Adrian at hindi basta-basta lang. So, mayaman ka talaga? Kung ganon, bakit ka pa nandito? I mean, hindi ka talaga dapat gumagastos para lang sa tirahan mo. May magandang buhay ka naman. Marangyang buhay at... Hindi natapos ni Clara ang kanyang sinasabi dahil sumagot agad si Adrian sa kanya. Ayoko nga ng atensyon, diba? Gusto ko sanang magpakalayo-layo sa kanila. Stress na ako eh. At gusto ko lang huminga kahit konti. Pero babalik ka ba ron kapag medyo okay ka na? Hindi ko alam. Pero siguro, kapag kailangan ko na talagang bumalik doon, babalik talaga ako. Tumangutangulang si Clara pero halatang may lungkot sa mga mata niya noong mga oras na yon. Makalipas ang ilang araw, agad na niyaya ni Clara si Adrian kung gusto nitong pumunta sa plaza dahil fiesta sa barangay nila. Adrian, may programa at mga plano raw mamayang hapon. Gusto mo bang sumama? Nagulat si Adrian sa alok. Hindi siya sanay na inaanyayahan sa mga ganitong mga party, lalo na't bihira siyang lumabas ng bahay, maliban lang kung kailangan. Fiesta? Sa plaza? Oo, wag kang mahiya. Masaya yon. May banda, may mga pagkain, tapos may fireworks pa raw mamayang gabi. Ikaw talaga, Clara. Parang bata. Pero sige, sasama na ako. Baka mag-enjoy din ako. Yun, at least sumang-ayon ka rin. Tara, sabay na tayong pumunta mamaya. Habang naglalakad silang dalawa papunta sa plaza kinahapunan, dama ni Adrian ang kakaibang sigla ng paligid. Sa plaza ng barangay, maingay at masaya ang paligid. May banda na tumutugtog, makukulay ang mga banderitas, at halata ang kasiyahan ng mga tao. Dala ni Clara si Adrian, hawak pa niya ang isang plastic cup ng palamig. Oh Adrian, dito ka muna ha. Susubukan natin yung palayok.
Napakamot ng ulo si Adrian nang makita ang mga taong nakapiring habang may hawak na pamalo. Oh, teka, Clara, paano ba yan? Pipiringan ka tapos papaluin mo yung palayok? Oo naman, simple lang yan. Basta tiwala ka lang sa boses ko, ako ang gagabay sa'yo. Tingin mo ba kaya mo? Medyo natigilan si Adrian pero ngumiti rin. Okay, pero pag napalo ko yung tao imbes na palayok, kasalanan mo yun ah. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mapahiya ka sa mga tao. Piniringan na si Adrian at inabot sa kanya ang pamalo. Agad siyang nagmukhang sobrang clueless, kaya halos matawa ang mga tao sa paligid. Kaliwa, Adrian! Ay, hindi, kanan pala! Wag dyan! Tawa ng tawa si Clara nung mga oras na yon. Napailing si Adrian habang paikot-ikot. Clara, niloloko mo yata ako eh. Hindi, promise! Konti pa! Ayun! Ayun na, isang hakbang pa! Sa wakas, nawasak ang palayok sa isang malakas na palo ni Adrian. Kumalat ang mga candy at barya at halos tuwang-tuwa ang mga bata. Tinanggal na nila ang piring niya at nakita niyang si Clara ay tuwang-tuwa, palakpak pa ng palakpak. Grabe, first time ko yun at parang gusto ko na rin huwag ulitin. Ikaw talaga? Pero at least, napatunayan mong hindi ka hopeless sa Fiesta Games. Sumunod, pumunta sila sa Palo Cebo. May premyong basket ng groceries sa tuktok ng matulis na kawayan na nilagyan ng mantika. Subukan mo kaya, Adrian? Wag na, baka madulas lang ako tapos pagtawanan ako ng buong barangay. Sige na, maglaro ka na ng tumbang preso. Napakamot ng batok si Adrian. Clara, pambata yan eh. Baka pagtawanan lang ako. Sus, wala namang bata-bata dito. Fiesta kaya. Sige na. Sabay hila niya sa braso nito. Pagdating nila sa harap, may isang bata na nakatayo sa gitna. Unang tira si Clara. Hawak ang tsinelas. Nagkunwaring seryoso. Okay, watch and learn. Pero nang ibato niya ang tsinelas, diretsyong lumagpas sa lata at halos tamaan ang nanonood na bata. Sumigaw ang mga tao, tinakpan ni Adrian ang mukha niya. Nakakahiya. Si Clara naman, halos hindi makahinga sa kakatawa. Kahit mali ang tira niya, nilapitan siya ni Adrian. Grabe ka, ang layo ng tinamaan mo ah. Ang lata nasa gitna lang oh. Pero okay lang yan, at least masaya tayo. Pagdating ng turn ni Adrian, buong yabag niyang hinagis ang tsinelas at tumba agad ang lata. Sumigaw ang mga bata ulit, nanlaki ang mga mata ni Clara. Cheater ka ba? Ang dali mo namang natamaan. Parang hindi ko matanggap ah. Hindi, marunong lang ako. Ikaw kasi puro yabang eh. Yung palusebo lang talaga ang mahirap laruin kanina. Okay, fine. Rematch. Sabi ni Clara, sabay balik para kumuha ulit ng tsinelas. Nagpatuloy ang laro, pero bawat tira ni Clara, lagi pa ring sablay. Samantalang si Adrian, 2 beses pa niyang natamaan ng lata. Kaya't sa huli, si Clara ang naging preso, habang nakapalibot ang mga bata at nagtatawanan. Preso ka na, Clara! Tinignan niya si Adrian na aliw sa panonood. Grabe, Adrian, hindi ko na talaga kakayanin to. Pero sige, basta masaya ka, papresuhan niyo na ako. Lumapit si Adrian. Ayan, at least, napatunayan ko na talaga na marunong na ako sa mga palarong fiesta. Sa susunod na palaro, karera naman sa sako ang nakita ni Clara. Tara na, Adrian, sumali na tayo. Ha? Clara, baka mapurit yung sako pag ako ang gumamit. Sus, arte, tignan mo sila. Oh, kung sila nga kaya eh, ikaw pa ba? Natawa ang mga tao, pinaghanda sila ng sako at pumesto sa starting line. Ready, set, go! Tumalon-talon na sila. Si Clara, mabilis at maayos. Si Adrian naman, sablay ang bawat talon. Adrian, bilisan mo, naiiwan ka na. Ang hirap pala nito, hindi madaling tumalon sa sako, no? Biglang nadapa si Clara at muntik nang matumba. Ay! Agad na lumapit si Adrian para kay Clara. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Hey, okay ka lang? Oo, ayan. Thank you. Buti nandito ka. Wala yun. Pero tara, tuloy pa natin. Sabay silang tumalon-talon hanggang finish line. Hindi sila nanalo, pero nagtawanan ang lahat. Sayang, konti na lang panalo na tayo eh. Pero okay lang, for experience mo naman ang lahat ng to eh. Hindi naman mahalaga kung panalo o talo tayo. Ang mahalaga, magkasama tayo sa karera ng sako. Tama ka,
For experience nga. Naku ha, smooth talker ka talaga. Tara na nga, tingin pa tayo ng ibang laro. Parehong nagtatawanan. May fiesta music at halakhakan ng mga tao sa paligid nila. Ang susunod na laro na nakita nila ay egg relay. O Adrian, partner tayo ha. Tingnan natin kung gaano ka kagaling. Ay nako, baka madulas ako kapag mabasag tong itlog. Tapos ikaw pa masisi. Relax, basta dahan-dahan lang. Huwag mo lunukin ang itlog ha. Naglagay sila ng kutsara sa bibig at dahan-dahang nilagay ang itlog. Lumapit silang dalawa sa starting line. Ready, set, go! Sabay silang naglakad ng maingat. Halos magkadikit ang mukha nila. Dahil pareho silang nakayuko, nakatingin sa itlog. Dahan-dahan lang, Adrian. Huwag mong pabilisin. Paano kung gusto ko talagang bilisan? Para mas mabilis kang makarating sa finish line. Aba, smooth talker ka na naman. Mag-concentrate ka nga muna. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo sa akin eh. Biglang umalog ang itlog at muntik nang mahulog. Napasigaw si Clara. Ay Adrian, bilisan mo ayusin. Relax lang, kaya natin to. Pareho silang dahan-dahan, halos dikit na ang kanilang muka habang naglalakad, natigilan ang mga nanonood. Nakarating sila sa dulo ng buo pa ang itlog. At ayan na! Successful ang tandem nila Clara at Adrian! Palakpakan naman dyan! Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga tao. Natawa si Clara at nag-high five silang dalawa ni Adrian. O ayan, hindi tayo natalo. Effective talaga ang teamwork natin kung minsan eh. Oo nga eh. At least ngayon, alam ko na. Kahit gaano kahirap ang balanse, basta magkasama tayo, kakayanin natin lahat. Naku Adrian, puro ka nalang banat dyan ha. Basta, congratulations sa ating dalawa. Parehong nagtawanan habang pumapalakpak ang mga tao. Ang huling laro na sinalihan nila ay water game. O ito na! Water game naman tayo! Ang lalaki, bubuhatin ng partner habang may hawak na timba ng tubig. Unahan kung sino ang makakarating nang hindi natatapon ng timba ng tubig. Namumula ang pisngi ni Clara dahil sa sinabi ng announcer. Ha? Buhatin? Adrian, sigurado ka ba dito? Kaya mo bang buhatin ako? Siyempre naman, fiesta to. Dapat game tayo sa lahat. Saka, matagal ko na rin gustong buhatin ka eh. Ha? Anong sinabi mo? Matagal mo na akong gustong buhatin? Bakit? Wala. Hayaan mo nang sinabi ko. Tumangutango lang si Clara pero may tanong pa rin sa isip niya nung mga oras na yon. Nagsimula na ang laro. Binuhat ni Adrian si Clara. Bridal style pa ang ginawa nito. May hawak pa siyang timba ng tubig sa kabilang kamay. Ready, set, go! Tumakbo si Adrian ng dahan-dahan. Si Clara naman ay nakapulupot ang braso sa leeg niya. Dahan-dahan lang, baka matapon yung tubig, baka matalo tayo. Ang bigat pala ng tubig, pero ikaw sakto lang. Kayang-kaya kitang buhatin. Naku Adrian, kahit yata basain kita mamaya, hindi mo talaga matitigil yung mga banat mo eh. Sa kalagitnaan, nadulas si Adrian, kumawala ang konting tubig at natapon sa kanila. Ay, basang-basa na ako! Sorry, pero sige, go pa rin tayo. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang finish line. Pagdating nila, halos kalahati na lang ang tubig sa timba. Tuwang-tuwa ang mga tao. Ayan! Natapos na rin sila Clara at Adrian! Kahit basang-basa! Palakpakan tayong lahat! Nagpalakpakan at nagtawanan ang mga tao. Samantalang parehong nakangiti, basa at hingal na hingal sila Clara at Adrian. Grabe Adrian, para tayong naligo sa timba. Okay lang. Basta ikaw ang kasama kong nabasa. Okay na sa akin. Sulit na sulit na. Namula ang pisngi ni Clara dahil sa mga hirit ni Adrian sa kanya. Kanina pa niya napapansin na kanina pa ito bumabanat sa kanya. Hay nako Adrian, hindi ka talaga nauubusan ng banat no? Parehong nagtawanan, sabay wisik ng tubig sa isa't isa. Sigawan at halakhakan ng mga tao sa paligid. Pagkatapos noon ay nagpahinga na sila. Ang dami nilang nagawa sa fiesta. Tuwang-tuwa si Adrian dahil first time niya ang lahat ng ito. Maraming salamat Clara para sa araw na to. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Sobrang saya ko. Wala yon. Masaya rin naman ako eh. Salamat. Mukhang first time mo sa mga ganitong palaro Mayaman ka nga. Alam mo, kung ganito naman kasaya ang kapalit ng kayamanan ko, okay na ako rito. Walang sinabi ang yaman ng pamilya ko. Sa saya na meron ako this past few weeks. Simula nung nakilala kita.
Simula nung nakilala mo ko? Oo, basta masaya ako na nakilala ko ang isang katulad mo. Sandali silang nagkatitigan at sabay ngumiti. Sa simpleng araw na yon, mas lumalim ang pagkakaibigan nila. Unti-unti, mas nakilala ni Clara si Adrian at mas nakikita niya ang pagiging totoo nitong tao. Nang makauwi na sila, bigla, habang papasok sa pinto ng unit ni Adrian, napahinto siya, naging maputla ang mukha ng binata. Napansin agad ni Clara ang pamumutla ni Adrian. Adrian, okay ka lang ba? Maputla ka. Clara, parang nahihilo. Parang nahihilo ako. Bigla na lang siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Adrian, gising! Huwag kang matulog! Huwag kang matulog, please! Nataranta si Clara. Mabilis na tinawag si Mauro na noon ay naglalakad papunta sa kanila. Kuya Mauro! Kuya Mauro! Tulungan niyo po ako! Nahimatay si Adrian! Hindi ko po alam ang gagawin! Mabilis na lumapit si Mauro sa kanila. May pag-aalala sa kanyang pagsasalita. Diyos ko, ano nangyari dito? Bigla na lang siyang nawalan ng malay, kuya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Agad na binuhat ni Mauro si Adrian habang hawak pa rin siya ni Clara. Sige Clara, sumama ka. Bilisan natin bago pa lumala ang kondisyon niya. Mabilis silang nagtungo sa jeep. Habang nasa loob, nakahawak pa rin si Clara kay Adrian. Hindi mapigil ang luha dahil sa labis na pag-aalala. Adrian, please, maging okay ka na sana. Huwag mo kong pakabahin ng ganito. Hindi ko alam kung sino ang mga taong kailangang tawagan para tingnan ka. Mabilis na dinala si Adrian ng mga nurse sa loob habang naiwan sa labas si Clara at Mauro. Kuya Mauro, sana naman wala siyang malalang sakit. Sobrang putla niya kanina eh. Clara, huwag kang mag-alala. Bata pa si Adrian, malamang pagod lang yan sa maghapon. Ano ba kasing ginawa niyo? Tignan mo, basang-basa pa kayong dalawa. Pumunta kasi kami sa plaza, naglaro kami ng naglaro. Naku, baka nga pagod yun sa dami ng nilaro namin. Maya-maya, lumabas ang doktor na tumingin kay Adrian, agad na lumapit si Clara. Kayo po ba ang kasama ng pasyente? Opo, Doc. Kamusta po siya? Ano nangyari sa kanya? Don't worry, nahimatay lang siya sa sobrang pagod. Kulang din siya sa tulog at mukhang hindi masyadong kumain bago sumabak sa kung ano man ang ginawa niya. Normal lang yan. Wala po siyang malalang kondisyon. Kailangan lang niya ng pahinga. Nako, salamat po, Doc. Salamat po talaga. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanya, Clara. Pinayagan silang pumasok sa loob ng kwarto. Nakahiga si Adrian. May swero, pero maayos naman ang itsura. Dahan-dahang minulat niya ang mata. Clara, sorry ah. Nag-alala ka siguro sa akin. Adrian, alam ko na kung anong nangyari sa'yo. Huwag mo na nga akong tatakutin ng ganun. Ang sakit eh. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Huwag ka na masyadong mag-alala. Okay na ako. Pwede na nga ulit tayong maglaro sa plaza eh. Hoy, hindi pa ha? Ang kulit mo talaga. Basta magpahinga ka. Hindi na kita papayagang magpuyat o magpalipas ng pagkain simula ngayon. Sa sobrang pagod daw yan eh. Ngumiti si Adrian at dahan-dahang pumikit. Habang si Clara ay nakaupo sa gilid ng kama, mahigpit pa ring hawak ang kamay niya. Ilang minuto lang ang nakalipas, tahimik pa ring nakabantay si Clara sa tabi ng kama ni Adrian. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-white coat, matikas at halatang kilalang-kilala sa paligid. Kasama niya ang dalawang nurse. Ma'am, sir, dumating po si Dr. Velasco, isa sa pinakamagaling na espesyalista sa bansa. Siya na po ang hawak sa pasyente. Nagulat si Clara. Ha? Pero bakit po siya? Hindi naman kami nag-request ng ganito kataas na doktor. Wala kaming pambayad sa kanya. Lumapit si Dr. Velasco sa kama ni Adrian. Maingat na tinignan ang chart at vital signs nito. Si Adrian Velasquez ay matagal na naming pasyente yan sa mga private hospitals. Nakamonitor ang medical team sa kanya. Tumawag agad sa akin ng ospital nang malaman na dinala siya rito. Napatitig si Clara, halatang naguguluhan. Ano po ulit ang sinabi niyo? May sarili siyang medical team? Oo. Hindi niyo ba alam? Isa siya sa mga kilalang tagapagmana ng Velasquez Group of Companies. Napakayaman ng pamilya nila. Kilala rin siyang bilyonaryo sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Napatingin siya kay Mauro na parehong gulat. Bilyonaryo? Ibig sabihin, si Adrian ay bilyonaryo? Clara, hindi ko rin alam yun eh. Kung tutuusin, napakasimple ng kilos niya.
Hindi talaga halata sa kanya. Tumingin ulit si Dr. Velasco kay Clara at ngumiti ng professional. Huwag kayong mag-alala. Wala namang seryosong kondisyon si Adrian. Kailangan lang talaga niya ng tamang pahinga. Pero, nakakaintindi rin ako kung bakit kayo nagulat. Hindi kasi pinakita ni Adrian ang estado niya sa buhay sa ibang tao eh. Dahan-dahang bumukas ang mata ni Adrian. Narinig niya ang huling sinabi ng doktor. Clara, sorry. Hindi ko agad sinabi sa inyo tungkol doon. Gusto ko sana na makilala mo muna ako, bilang ako. At hindi dahil sa pera o katayuan namin sa buhay. Natigilan si Clara sa narinig, hindi alam kung ano ang mararamdaman niya. Galit, gulat o tuwa. Adrian, bilyonaryo ka pala at ni minsan hindi mo sinabi sa amin. Bakit? Hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa amin? Kahit sa akin? Tahimik sa loob ng kwarto. Umalis na si Dr. Velasco at mga nurses. Iniwan sina Clara, Mauro at si Adrian na nakahiga. Si Clara ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang kamay ni Adrian pero halatang ramdam ang bigat ng loob ng dalaga. Adrian, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo tinago na isa kang bilyonaryo? Clara, natakot ako. Ayokong makilala lang ako dahil sa pera ng pamilya ko. Gusto ko makita mo muna kung sino ako bilang tao, hindi bilang isang Velasquez. Tumingin si Clara sa kanya, may luha sa gilid ng mga mata. Pero hindi mo ba naisip na kailangan kong malaman yon? Habang magkasama tayo, habang nagkakasiyahan sa fiesta, habang pinagtatawanan ka ng mga bata sa tumbang preso, ni minsan, hindi mo ako sinabihan sa totoong estado mo sa buhay. Oo, at araw-araw kong gustong sabihin sa'yo yon, pero natatakot ako na baka mag-ibang tingin mo sa akin. Sa tuwing umingiti ka sa simpleng mga bagay na ginagawa ko. Sa tuwing tumatawa ka sa mga kapalpakan ko. Doon ko nararamdaman na totoo ka, Clara. Natatakot ako mawala yun kapag nalaman mo ang lahat. Natahimik si Clara, pinigilan ng luha. Kumapit siya sa kamay ni Adrian pero halatang naguguluhan ang kanyang damdamin. Adrian, hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Ang gusto ko lang, totoo ka sa akin. Hindi mo kailangang magtago. Clara, patawarin mo ko. Hindi ko sinadyang saktan ka. Pinili kong itago kasi gusto ko ng isang normal na buhay kasama ang mga taong katulad nyo. Ang sarap kasi ng buhay nyo eh. Walang pressure kahit saan. Natuwa si Clara kahit lumuluha dahil sa kanyang narinig. Pinahid niya ang luha gamit ang kamay. Naiintindihan kita, pero sana naiintindihan mo rin ang punto ko. Simula pa noon, tago ka ng tago. Kaya pala, bilyonaryo ka eh. Salamat dahil naintindihan mo pa rin kahit ganun ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, magiging totoo na ako sa'yo. Huwag ka nang magtatago Adrian, nang kahit ano sa amin, hayaan mo, hindi magbabago ang tingin namin sa'yo sa apartment, kahit bilyonaryo ka pa. Marami ring salamat. Lagi mong tandaan, hindi ako magbabago kahit na alam mo na ang totoo. Napangiti si Adrian, pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim, para bang nakahinga siya ng maluwag. Katatapos lang makalabas ni Adrian sa ospital, makalipas ang ilang araw, tahimik at payapa ang paligid. Si Clara ay nag-aayos ng pagkain, habang si Adrian ay nakaupo sa sofa, hawak ang tasa ng kape. Sigurado ka ba dito? Bilyonaryo ka nga tapos dito ka pa rin ikaw titira sa apartment? Bakit hindi ka nalang bumalik sa inyo? Oo, mas gusto ko rito, Clara. Tahimik, totoo. Dito ko naramdaman ang buhay na matagal kong hinanap. Biglang may malakas sa katok sa pinto silang narinig. Kasunod ng sunod-sunod na flash ng kamera mula sa labas ng bintana. Adrian Velasquez, totoo bang nagtatago ka rito? Ayaw mo na ba sa buhay mong bilyonaryo? Bakit ka tumira sa apartment kung kaya mo namang magkaroon ng bahay? Isa pa, matagal ka nang hinahanap ng media, hindi ba? Nagulat si Clara. Napatingin agad kay Adrian. Kita sa mukha niya ang kaba. Adrian? Media? Bakit may media dito? Paano nila nalaman na nandito ka? Natural lang, Clara. Hindi ko nga yata kayang itago to habang buhay. Simula nung nadala ako sa ospital at dumating si Dr. Velasco, siguradong kumalat na ang balita na nandito ako. Patuloy ang pagkatok at sigaw ng mga reporter. Lumapit si Mauro mula sa kabilang kwarto. Halatang nag-aalala rin. Abay, sobra na to Wala na silang respeto sa pribadong buhay ng isang tao.
Anong gagawin natin? Kung lalabas ka, lalo ka lang guguluhin. Hindi ko na kayang magtago, Clara. Pero handa akong harapin lahat. Siguro nga, ay oras na. Pinisir niya ang kamay ni Clara. Lumapit siya sa pinto at bago pa buksan, tumingin muna ito sa kanya. Kahit anong sabihin nila, hindi nila mababago kung nasa ng puso ko. Nandito ako para magkaroon ng simpleng buhay. Kasama ka, Clara. Napatitig si Clara sa kanya. Halatang kinakabahan pero puno ng tiwala ang kanyang mga mata. Tumango siya bilang pagsuporta kay Adrian. Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang pinto. Pumintig ang flash ng mga kamera. Sunod-sunod din na tanong ang bumungad sa kanya. Adrian, totoo bang iniwan mo ang mansyon ng pamilya mo? Sinong babaeng kasama mo? Siya ba ang dahilan kung bakit ka nagtatago? Nagkatinginan sina Clara at Adrian. Imbes na itago, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Clara sa harap ng lahat at nabulabog ang mga reporter dahil doon. Oo, mas pinipili ko ang normal na buhay kaysa ang buhay ko noon. Mas masaya ako ng ganito. Kaya sana, respetuhin niyo na lang ang desisyon ko. Natahimik ang mga tao saglit bago muling nagsigawan at nag-click ng mga kamera. Si Clara naman namula at hindi mapigilang humigpit ang hawak sa kamay ni Adrian dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Tahimik na ang paligid matapos umalis ang mga reporter. Si Clara ay nakaupo sa mesa, hawak ang baso ng tubig pero hindi ito ininom. Halatang malalim ang iniisip. Si Adrian ay nakaupo sa sofa, nakatingin lang sa kanya. Alam na may bumabagabag na kung ano sa dalaga. Clara, bakit ang tahimik mo mula pa kanina? Tumingin si Clara sa kanya. Kita ang pamumugto ng mga mata niya. Hindi agad nakapagsalita hanggang sa napabuntong hininga siya. Adrian, hindi na pwede to. Ano? Anong ibig mong sabihin? Paano kung araw-araw na silang pumunta dito? Araw-araw din mabubulabog ang mga tenants ko. Ganun ba? Paano naman ang privacy nila? Oo, magiging ganun na nga ang buhay nila simula ngayon. Pero Clara, kakayanin natin to. Basta magkasama tayong lahat. Hindi, Adrian. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng ingay, lahat ng mata, nasa atin. At kahit anong gawin natin, hindi titigil yun. Hindi magiging peaceful ang buhay ng mga tenants dito. Bilang landlord, ayokong maranasan nila yun. Natahimik si Adrian, nakatitig lang kay Clara na ngayon ay tumutulo na ang luha. Ayokong dumating ang araw na mapagod ako sa mga reporter na yan at sisihin kita. Kaya bago pa mangyari yun, Adrian, umalis ka na rito. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, parang gumuho ang mundo niya. Lumapit siya, pilit hinawakan ng kamay ni Clara. Clara, wag naman. Hindi ko kayang iwan ka. Kahit papano, naging malapit ka na sa puso ko. At ito na ang buhay na pinipili ko. At ako? Ako naman ang mawawala ng sarili kong tahanan. Kapag hindi kita pinakawalan, mawawala ang peace sa paligid ko. Sandali silang natahimik. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Clara. Dahan-dahang umatras si Adrian. Halatang sugatan ng puso dahil sa kanyang narinig. Kung yan ang gusto mo, kahit masakit, susundin ko para sa'yo, Clara. Lumapit si Clara. Mabilis na niyakap si Adrian. Mahigpit at puno ng luha. Hindi dahil yun sa ayaw kita, kundi dahil gusto kong maprotektahan kita at ang mga tenants ko. Yun kasi talaga ang mundo mo. Doon ka maingay. Tanggapin na natin. Magkaiba tayo ng mundo. Niyakap siya ni Adrian pabalik. Parehong umiiyak. Sa labas ng bintana, kita ang mga ilaw ng media na patuloy sa pagbabantay sa paligid. Ngunit sa loob ng apartment, dalawang pusong pilit na nagpapakawala kahit gusto pa nilang kumapit sa isa't isa. Habang nakatayo si Adrian sa may pinto, dala ang bag. Biglang lumabas mula sa kusina si Melly. Hawak nito ang tuwalya, halatang galing sa paghuhugas ng pinggan. Napansin agad niya ang lungkot sa paligid. Adrian, anong nangyayari? Bakit may dala kang bag? Hindi agad nakasagot si Clara. Nakayuko lang at pinupunasan ng mata. Si Adrian naman ay lumapit kay Melly, magalang na nakayuko. Tita Melly, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan niyo sa akin. Anak, ano ba to? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam? Hindi naman ganito ang nararanasan ko sa ibang tenant natin Hindi sumagot si Clara. Patuloy lang sa pagluha. Kaya si Adrian na ang nagpatuloy sa pagsasalita. Sorry po tita, pero kailangan ko na pong umalis. Ayokong madamay si Clara sa gulong dala ng buhay ko. Sana po ay naiintindihan niyo po ako. Natahimik si Melly, halatang nagulat.
pero naiintindihan pa rin ang sitwasyon ng binata. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ng balikat ni Adrian. Alam mo, para na kitang anak mula nang dumating ka rito. Nakita ko rin kung paano mo pinasaya si Clara. Kita ko kung gaano ka kahalaga sa kanya. Kaya masakit para sa akin na makita kitang paalis. Pero kung ano man ang naging problema niyo ni Clara, sana ay maayos niyo pa rin. Naluha si Adrian, yumuko at tagmano kay Melly. Pagkatapos ay kinuha ang pera sa bag. Salamat po tita. Sana balang araw, mapatawad niyo ako kung hindi po ako naging tapat sa inyo sa pagkatao ko. Hinawakan ni Melly ang mukha ni Adrian at pinilit ngumiti kahit malungkot pa talaga siya. Anak, hindi ako galit. Ang totoo niyan, nagpapasalamat ako dahil kahit mayaman ka, hindi mo pinaramdam na iba kami. Sa halip, tinulungan mo pa nga kami. Hindi napigilan ni Adrian ang mapaluha. Saglit siyang tumingin kay Clara na nakatalikod at tahimik na umiiyak bago bumaling ulit kay Melly. Bay na po tita, ingatan niyo po si Clara para sa akin. Kapag oras na po, babalik po ako rito dahil para sa akin, mahalaga po ang lugar na to. Tumango si Melly, pinisilang kamay ni Adrian. Pagkatapos ay dahan-dahan na siyang lumabas ng pinto. Dala ang bigat ng puso. Naiwan si Melly na yakap-yakap ang umiiyak na si Clara. Pareho silang malungkot sa nangyari. Simula noon ay hindi na ganun karami ang nagrerenta sa apartment nila Clara dahil sa dami ng reporters na laging napunta para sana sa interview ni Adrian. Ay umayaw na ang ibang tenants. Para sa kanila, hindi na safe sa lugar na yon. Simula nung umalis siya, naging iba na ang atmosphere ng buong apartment building. Ma, ang lungkot na. Ang iba rin ay umalis na dahil akala nila hindi na okay tumira rito. Anak, para sa akin ay okay pa rin yun. Darating din ang araw na magiging okay ulit ang apartment business natin. Ganyan naman lagi, di ba? May mga oras na maayos, may oras na hindi. Ewan ko ma, parang may kulang na. Hindi na ito yung apartment building na masigla noon. Nagkaroon tuloy ng tanong si Melly sa kanyang anak. Isang tanong na kinagulat ni Clara, pero sinagot pa rin niya. Malungkot ka ba at kulang dahil matumal ang benta? O dahil wala na si Adrian? Sige nga anak, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ma, sa totoo lang, hindi ko na alam. Parang meron akong mukhang dinedenay ko lang sa sarili ko. Anak, hindi dapat ganyan. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit ano pa ang sitwasyon, hindi ka dapat magpatinag. Eh nako, sayang at umalis na siya. Wala pang kasiguraduhan kung babalik siya. Lumipas ang ilang buwan at biglang may kumatok sa pinto ng bahay nila Clara. Noong una, akala ni Melly ay si Mauro yon o bagong tenant na mag-i-inquire. Pero nagulat sila nang ma-realize na si Adrian ang nasa harapan nila. Adrian? Anak, anong ginagawa mo rito? Naku, baka kuyugin na naman kami ng mga reporters dahil nandito ka na naman sa amin. Okay ka lang ba? May problema ka ba? Agad na lumingalinga si Adrian, tila may hinahanap sa paligid. Nasaan po si Clara, tita? Kailangan ko po kasi siyang makausap eh. Huwag po kayong mag-alala. May bodyguards po ako. Kaya kung may darating man na reporters, ay mapoprotektahan nila tayo. Nandun siya sa... Natigilan si Melly sa kanyang sinasabi dahil dumating agad si Clara. Galing siya sa likod ng bahay, sa may labahan. Ma, okay na po tong mga labahin. Natigilan din si Clara sa pagsasalita dahil nakita niya ang lalaking sobrang tagal niya nang hindi nakikita. Anong ginagawa mo rito? Ano kailangan mo? Clara, I'm sorry na ngayon lang ulit ako nakabalik. Hindi ko kasi talaga alam kung tama pa ba na pumunta ako rito. Kaya lang, hindi na kaya magsinungaling ng puso ko eh. Nagulat si Clara sa kanyang narinig. May kilig siyang naramdaman pero mabilis niya itong pinigilan. Ha? Puso? Anong sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Hindi ka mawala sa isip ko. Umabot na nga ako sa punto na pinabantayan kita sa mga tauhan ko para malaman ko kung safe ka ba rito o hindi. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi niya lubos maisip na aabot si Adrian sa puntong pababantayan siya nito sa mga tauhan niya. Adrian, hindi mo naman kailangan na... Hindi. Kailangan kong gawin yun para sa sarili ko. Gusto ko na babantayan ko pa rin ang babaeng mahal ko kahit wala ako sa tabi niya. At doon na nga inamin ni Adrian na mahal niya si Clara. Noong mga oras na yon ay umiiyak na ang dalaga dahil miss na niya si Adrian. Ayaw niya lang talagang aminin ito sa kanyang sarili.
Hinintay kita. Ang buong akala ko ay hindi ka na talaga darating ulit. Kung alam mo lang, iniisip ko na talaga na hindi mo ako mahal. Buti na lang talaga at naghintay ako. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. At hindi na kita ulit iiwan. Alam mo namang, ikaw at tong lugar na to ang pahinga ko. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, pipiliin ko pa rin ang normal na buhay na kasama ka. Sobrang saya ni Melly na masaksihan yon. Masaya siya para sa kanyang anak na si Clara. Makalipas ang 1 linggo, dahil alam naman ni Adrian kung ano talaga ang problema ni Clara, ay kinausap niya ito ng masinsinan. Nako, yung pagiging tahimik mo, may meaning yan eh. May problema ka ano? Umiling si Clara dahil ayaw niya nang sabihin at isama pa sa problema niya si Adrian. Hindi, wala may mga iniisip lang. Bala ko kasing palitan yung pintura ng buong building eh. Hindi ko alam kung anong ipapalit ko. Clara, anong akala mo sa akin? Isa akong bata na maluloko mo sa pagbibigay mo ng candy. Sa tingin mo ba, hindi ko inalam ang mga problema na dumarating sa'yo mula nang mawala ako rito? Nanlaki ang mga mata ni Clara dahil sa narinig. Gulat na gulat siya na alam ni Adrian pati yon. So, alam mo? Oo naman, alam ko. I'm not Adrian Velasquez for nothing. Actually, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagpakita ako sa'yo. Dahil gusto kitang tulungan. Tulong na naman? Naku, wag na. Nahihiya na ako sa'yo. Ang dami mo nang natulong sa akin noon. Okay na yon. Umiling si Adrian, hindi sang-ayon sa sinabi ni Clara. Ngayon pa ba ako hindi tutulong? Ngayong kailangan na ako ng mahal ko? So, I have a proposal for you. I want to invest dito sa apartment building mo. Aayusin natin to. Pagagandahin natin. Lahat ay gagawin natin na kahit ang mga mayayaman ay pupunta na rito para mag-relax. Okay ba sa'yo yun? So, gagawin mong bahay bakasyonan tong apartment building ko? Parang ganun na nga. Kung gusto mo, we can expand also. May mga lupa naman ako na wala pang nakatayo na bahay. We can build a new business there, kung gusto mo. Noong mga oras na yon ay hindi makapaniwala si Clara. Sa isip-isip niya, parang sobrang laki naman ng opportunity na yon para sa kanya. Teka, ano bang kapalit nito? Magkano rin ang hatian natin sa kita kung sakali? Actually, I'm not after the money. Ang akin lang, gusto kong makatulong sa taong mahal ko. Sige, sa tingin mo, okay na kung pagmamahal mo ang kapalit? Kilig na kilig noon si Clara. Hindi siya mapalagay. Sa huli, pumayag na siya sa offer ni Adrian. Hindi lang business venture, kung hindi pati na rin sa pag-ibig na inaalok ng binata. I really want to invest here dahil gusto kong maranasan nila ang katahimikan na naranasan ko noon. Nasa likod ng maingay na mundo, merong isang lugar na pwede mong puntahan kung saan masaya at panatag ang puso mo. Thank you, Adrian. Hindi mo alam kung paano mo binago ang buhay ko. Tama ka. Sa maingay na mundo sa labas, dapat ay meron at meron ka pa rin kapayapaan na uuwian. Sa buhay, kapag tumulong ka sa kapwa, minsan ay maganda na hindi mo na rin siniwalat pa sa lahat na ikaw ang tumutulong. Ang pagtulong sa kapwa ay wala dapat sa kung ano ang kapalit. Isa pa, oras na nakita at nakasama mo na ang taong nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, huwag mo na yung pakakawalan. Ang pinakahuli, babalik at babalik ang isang tao o bagay kung talagang siya ay nakalaan para sa'yo. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Adrian at Clara. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series. Peace. 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 Peace.